Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, June 30 na po, 2025, meron po tayong pinaka-latest weather update sa lagay po ng ating panahon. Meron po tayong panibagong low pressure area na na-monitor, no, at ito po ipapasok na, no, ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung bago lang kayo sa ating channel, please makikiusap muna ako ng isang like and subscribe at pahito rin po na notification bell para lagi ko po kayong ma-notify sa lagay po ng ating panahon. So mga kababayan, no, at papasok na po ang buwan ng July at ito na po, no, June 30 na tayo. May nakita po tayo na monitor na isang low pressure area. Sa pinaka-update natin mga kaibigan, papasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility and as of now, ang kanyang pinaka-lokasyon po ay may layo pong 1,240 kilometers east of southeastern Luzon. At nasa low chance po siya, no, na maging isang ganap po na bagyo o tropical depression within the next 24 to 48 hours. Pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na magbago po ang lakas nito, no, dahil kung titignan nyo, papasok pa lang siya o nasa ano na siya, lapit na talaga siya sa ating far, may posibilidad na ito'y magbago at maging medium or high chance na maging tropical depression or maging bagyo. At kung sakali po ito'y maging bagyo mga kaibigan, tatawagin po itong bagyong Bising sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Bali, magiging pangalawang bagyo to kung sakasakali po. At ngayon nakita naman natin, no, nasa pangalawang bagyo pa lang ang minomonitor natin ngayon at buwan na po, magjo-July na. Napakaganda po ng mga update natin dahil may pumapasok ng mga low pressure area, may nabubuong bagyo pero agad din nalulusaw. Pero ito, iba to mga kaibigan, no, at nakita nyo sa update natin, papasok siya ng par, low chance siya maging tropical depression, pero may chance na maging isang ganap na bagyo. Dahil na rin yan sa dalawang weather system natin na nakaka-epekto at nagpapalakas po sa kanya. Yan po ang southwest monsoon ng habagat at ang mga localized thunderstorm. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, as of na wala pa naman itong direktang epekto, no, sa ating bansa dahil na low chance pa lang naman siya at hindi pa dapat ipangamba. Magagayon man, meron po rin po tayong tinatawag, no, na forecast weather condition, which is ito po yung mga lugar na apektado ng southwest monsoon at ng mga localized thunderstorm. Sa area po ng Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, kasama na ho dyan ng Mindanao. Ang weather condition po sa lugar na yan mga kaibigan, makinig ho kayo, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Madalas po yan tuwing hapon at sa gabi. Nakita naman natin, no, yung mga pag-uulan sa hapon na tumatagal ng 2 hanggang 3 oras yung pinakamatagal na niya. Hanggang sa gabi yan mga kaibigan, yung mga kalat-kalat na pag-ulan dahil po yan sa habagat at localized thunderstorm. Hindi ho yun dahil sa bagyo, no? Yung iba kasi yung sinasabi, no, kapag malakas ang ulan, bagyo agad. Pero hindi nila alam, may mga weather system tayo na kinoconsider dito, hindi puro bagyo lahat mga kaibigan ko. So yung mga lugar po na aking binanggit, mag-ingat po, no, sa banta po ng mga pagbabaha, gayon din sa banta ng landslide, sa mababang lugar at doon sa matataas na lugar. Lalo na yung mga nakatira sa mga bundok, alam nyo pag ganitong rainy season, yung mga matataas na lugar, mabilis ho lumambot ang lupa, which is nagiging main cause ng landslide. At dito naman tayo sa ilang bahagi ho ng Luzon, patuloy pa rin makakaranas po ng maulap na kalangitan. At asahan din natin ng mga isolated rain showers at thunderstorm dahil po sa localized thunderstorm. So ang sinasabi natin mga kaibigan dito, no, balikan muna natin itong low pressure area. Kasi nandito na tayo sa sinasabi natin banta na ang posibleng pangalawang bagyo at ito po yung sinasabi natin bagyong Bising, no, kung sakaling maging bagyo. So yung category ho ba, marami kasi nagtatanong sa atin kung magiging malakas daw ba na bagyo ang pangalawang bagyo, yung bagyong Bising kung sakaling mabuo. Ayon na rin sa ating may naka-updated radar mga kaibigan, as of now hindi po nakikitaan ng malakas na category or super typhoon category o typhoon category yung mga pumapasok po ng mga low pressure area. Hindi naman kasi agad-agad yan nape-predict, no? Pero kung titignan nyo, itong low pressure area na ito mga kaibigan na ating minomonitor ay sobrang latent chance na maging malakas ho na bagyo. Kapag ang isang low pressure area ay dumaan po sa unlikely at hanggang low chance po na maging ganap na tropical depression,
mahina lang ho yan. Pero kapag ang isang low pressure area na buo agad-agad lumitaw sa loob ng PAR at nasa high chance agad siya maging tropical depression, yun po ang may potensyal na maging malakas po yung sinasabi natin na super typhoon category. Pero hindi naman natin gusto talaga magkaroon ng mga bagyong malalakas. Ang gusto lang naman natin ngayong tag-ulan, rainy season, yung mga pag-uulan lamang kalat-kalat madalas tuwing hapon. At least pag sa hapon at sa gabi, aware tayo at napaghahandaan po natin, no? Kaya nga yung mga kababayan natin na pumapasok sa trabaho, yung mga anak natin na pumapasok sa eskwela tuwing umaga, lagi ko kong pinapaalalahanan na magdala po ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga biglang bugso ng mga pag-ulan. At kung napapansin nyo naman, yung mga pag-araw, umaaraw minsan, maalinsangan sa umaga, panandalian lamang yon, napapalitan agad yon, nagiging maulap agad ang kalangitan pagdating po sa hapon dahil po sa localized thunderstorm. Tulad na ang sinabi sa mga recent update ko mga kaibigan, no, 1 hanggang 2 bagyo ngayong buwan po ng June. So etong low pressure area na ito, posible siyang pumasok sa category na pangalawang bagyo kung sakali po, no, na maging mahinang bagyo o tropical depression sa mga susunod po na mga oras, kasi hindi pa naman agad-agad yan magiging isang ganap na tropical depression kung hindi po siya dadaan sa medium chance hanggang sa high chance po na maging isang ganap na bagyo. Kaya sa ngayon, wag muna tayong mag-alala dahil nga po yung sinasabi ko sa inyo paulit-ulit, ang pag-aalala po natin sa mga ganitong sitwasyon ay nakakabahala. Wala pa naman tayong bagyo. Marami kasi mga update na lumalabas, no, na meron nga pong malalakas na bagyo. Pero wala po naman talaga. Pero ito mga kaibigan, no, patuloy ko kayong i-update. Tignan muna natin. Meron pa rin kasi tayong tinatawag na tropical cyclone threat potential. So dumaan na ito, no, nung nakaraan pa to, noong June 27, pasok dyan hanggang July 3. Ito yung nakita natin na low pressure area na sa low chance na maging isang ganap po na tropical depression. Kaya nga maaga pa lamang namomonitor na natin yung mga papasok no, na mga low pressure area kung ito ba magiging malakas, dahil na rin po yan sa advanced technology, no, or sa mga advanced weather forecast natin na ginagamit o yung mga radar po na ginagamit ngayon. So sa week 1 ay wala, maliit yung chance na maging isang ganap na bagyo o tropical depression. Pagdating sa week 2, pasok po dito ang July 4 hanggang July 10. At eto na, no, yung nasa low chance pa rin yung magiging low pressure area. So by month of July na po yan. So nakita nyo, no, pinapaalala ko, huwag kayong mag-alala dahil wala tayong namomonitor na malalakas na bagyo. Kung may nakikita kayong update ng mga super typhoon, hindi po yun totoo, no, wala pong ganon. Ang monitor lamang natin dito at nagpapaulan po madalas tuwing hapon at sa gabi yung hanging habagat, southwest monsoon at yung mga localized thunderstorm. Kaya mga kaibigan, kapag ganitong meron tayong mga low pressure area, habagat, lagi kong pinapaalala, wala man tayong bagyo na minomonitor, sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay maging aware pa rin tayo, no. Paalala ko, lagi po kayong tumutok sa ating channel, alamin ng lagay ng panahon sa bawat lugar natin para hindi tayo nangangamba na kung uulan ba o hindi. Pangalawa, lagi ko po sinasabi, no, na i-safety natin yung mga importante nating gamit at mga papel natin, mga papeles, ibalot ho natin para kung sakali magkaroon ng biglang bumaba, hindi po nasisira at nawawala, no. At yung pangatlo, napaka-importante maglinis tayo ng ating kapaligiran dahil kapag yung mga basura ay inanod po ng tubig, bumara sa mga kanal, diyan po nagkakaroon ng mabilisang pagbabaha. Alam nyo, wag natin isisi minsan yung mga drainage, no? Ayos naman talaga, kaso ang daming basura. Lalo na po sa mga crowded area sa Metro Manila, mabilis po ang pagbabaha sa mga lugar na yan dahil sa dami ho ng mga basura. So napaka-importante na maging handa tayo dahil alam nyo, ang mga pag-uulan talaga minsan akala natin mahina lang. Pero minsan pala, bugso at sobra pong lakas talaga. At panghuli mga kaibigan, palagi ho tayong manalangin sa Diyos na safety tayo at wala pong pumasok ng mga malalakas na bagyo sa mga susunod po na mga buwan or mga linggo. Sa ngayon, yan muna ang update natin, and please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.